Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako naman si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang selebrasyon ng Labor Day sa Pasay City ngayong araw. Libo-libong trabaho, alok sa mga ikinasang jobs fair sa bansa ngayong araw ng paggawa. Sakripisyo at mahalagang papel ng mga manggagawang Pilipino sa pag-unlad ng bayan, kinilala ni Pangulong Marcos Jr. Patuloy na pangangalaga sa kapakanan at kaligtasan ng mga manggagawa, tiniyak. Kasabay ng Labor Day, pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas sa Cebu, umarangkada na rin. Higit 1.2 milyon na pasahero na benepisyohan sa unang araw pa lang ng Labor Day libreng sakay ng pamahalaan. Palasyo, hinimok ang publiko na huwag haluan ng politika ang free ride gift ng gobyerno. At label ng West Philippine Sea sa Google Map, makikita na muli matapos itong pansamantalang mawala. Una sa ating mga balita, umarangkada na ang rollout ng pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Cebu. Tiniyak naman ng NFA ang kalidad ng bigas at ikinatuwa naman ng mga residente ng Cebu ang programa. May balitang pambansa si Rena Manubag Dagoon ng IBC 13. 1,500 na sako ng bigas ang inihanda ng mga otoridad dito sa Cebu Provincial Capital para sa paglulunsad ng bentahan ng 20 pesos na kada kilong presyo ng bigas. Ang higit 1,000 sakong ito ng bigas ay para pa lamang sa unang batch ng mga benepisyaryo ng murang bigas ang pamahalaan, lalo't kasabay rin kasing isinagawa sa 51 pang mga lugar sa probinsya ng Cebu ang programang ito. Isang malaking tulong ang programang ito sa mga mamamayan sa Cebu. Nabigyan kasi sila ng oportunidad na makabili ng dekalidad na bigas sa napakamurang halaga. Masaya kami na mayroon ng tag 20 kilo na bigas. Malaki na yung tulong sa pamilya namin. Salamat, President. Malaking tulong na to ang bigas na tag 20. Nalipay kinig dako, ma'am. Naabot na ang among gipangayo na tag 20. Kay among kuang karong income kana igo raman sad mao na nga lipay mi nga tag 20 kay makapalit mi kubay-kubay. Tupad ng pangako ng ating Presidente Marcos, ang pangako niya na 20 pesos ang bigas, ito ang hihintay ng mga tao. Ayon sa mga otoridad, hanggang 10 kilo lang ang bigas ang maaaring bilhin ng isang kabahayan. Pangunahing target kasi na mabigyan ng akses sa murang bigas ang ilang mga benepisyaryo ng pantahanang bigas, senior citizens, frontliners, barangay nutrition scholars, traffic enforcers, PDRRMO personnel, mga magsasaka, mga kasapi ng lupong, tagapamayapa, mga mangingisda, mga mayroong QR code cards at mga nabibilang sa pinakamahihirap na sektor. Kasabay naman ng pagbibinta ng murang bigas ang ilan pang programa ng DTI at Sugbu Negosyo para sa agri-fishery products. Nagsisilbi rin itong oportunidad para sa mga producers na makapaghanap ng mga potensyal na buyer ng kanilang mga produkto. Mula sa IBC 13, Rena Manubag Dagoon para sa Balitang Pambansa. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na sustainable o kayang mapanatili ng pamahalaan ang implementasyon ng 20 pesos rice program sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, inaasahan kasing mapapalakas pa ang produksyon ng palay sa turong na rin ng iba't ibang inisyatibo ng pamahalaan. Kahapon pinangunahan ng House Leader ang inaugurasyon ng Castañas Centro Communal Irrigation System sa Sariaya, Quezon. Sabi ni Romualdez, isa ito sa mga magandang halimbawa ng proyekto ng pamahalaan na makatutulong para mapaigtingin pa ang produksyon ng bigas sa bansa.
Ay, malaking bagay itong mga proyekto na solar irrigation sa munisipyo ng Sariaya. So, yung nangyayari ngayon sa Visayas ay talagang maging sustainable dito, hindi lang sa Sariaya pero sa Luzon. Kaya napakaganda itong programa ng NIA na itong solar irrigation kasi menos ng gastos, libre ang patubig, solar, wala ng gastos sa krudo at siyempre lalago ang ani dito sa kada hektarya. Binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi lang ang mga ordinaryong Pilipino ang makikinabang sa benteng bigas. Meron na program ng pamahalaan. Kasabay ito ng nakatakdang pag-arangkada ng naturang programa ngayong araw sa Cebu, sa Visayas, kung saan makabibili na ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa kanyang panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa na malaking tulong din ang programa sa ating mga magsasaka. Ito ang 25% broken rice na kalidad ng bigas ng National Food Authority. Magiging prioridad ng programa ang mga nasa vulnerable sectors, kabilang na ang mga miyembro ng 4Ps, may kapansanan, senior citizen at solo parent, para sa mga susunod pang araw ng implementasyon. Gusto rin nating bigyan diin na hindi lang yung mga ordinaryong Pilipino ang makikinabang dito sa benteng bigas meron na program, kung hindi mismo yung ating mga magsasaka. Kasi una, gustong i-address natin yung napakaraming bigas at palay ngayon na nabili ng National Food Authority sa ating mga magsasaka. Dahil mas mataas yung presyo ng pagbili ng NFA, ngayon nasa 23-24. Ang presyo kada kilo ng dry and clean, yung palay pa lang yun. Yung sariwa, ang bili dyan ng NFA nasa mga 17-18 pesos depende sa lugar. So ngayon, peak harvest din ngayon ng ating mga magsasaka. So pag mas marami yung mailabas ng NFA, mas marami rin yung pwedeng maibili ng NFA sa ating mga magsasaka. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sakripisyo at mahalagang papel ng mga Pilipinong manggagawa sa harap ng pagdiriwang ng Labor Day. Sabi ng Pangulo, ang mga manggagawang Pilipino ay hindi lamang kumakayod para sa kanilang mga sarili at pamilya, kundi itinataguyod din ang kaunlaran ng ating bansa. Kaya naman, ang selebrasyong ito ay magsisilbihan niyang daan para sa administrasyon na bumuo ng mga hakbang upang matugunan ang mga pangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Titiyakin ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho at mapangangalagaan ang karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. Nangako rin si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ang mga proyekto na magsusulong sa paglago at kasaganahan ng sambayanan. Hindi lamang aniya magiging tagapagmasid ng pamahalaan, kundi magiging katuwang ng bawat pamilyang Pilipino sa paglikha ng bagong Pilipinas na patas at makatarungan. Kasabay ng pagbibigay pugay sa mga manggagawang Pilipino, libo-libong trabaho ang alok sa ikinasang mga job fair ng pamahalaan ngayong araw ng paggawa. Ayon din kay Pangulong Marcos Jr., dinig niya ang ng kanyang pamahalaan ang apilang taas sahod sa mga Filipino worker. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Kenneth? Princess, libo-libong mga trabaho ang alok sa job fair dito sa Pasay City na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tampok sa job fair na isinagawa kasabay ng 123rd na anibersaryo ng Labor Day ang 14,207 na trabaho. Mula yan sa nasa mahigit 100 local employers. Sa talumpati ng Pangulo, kinilala niya ang mga manggagawa na anyay pundasyon ng lipunan at pinakamahalagang yaman ng bansa. Kaya todo kayod anya ang pamahalaan para suklian ang mga ito. Kabilang na riyan ang pagpupursige na mapalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng paghihikayat ng mga investor na magre-resulta sa libo-libong mga trabaho. Ipinunto rin niya na kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagsasagawa ng mga job fair na nagresulta ng pagbaba ng unemployment rate. Sa usapin naman ng taas sahod, sinabi ng Pangulo na dinig ng gobyerno ang hinaing na ito ng mga manggagawa. Pero kailangan anya itong pag-aralang mabuti na ginagawa naman na anya ng mga kinaukulang ahensya, partikular na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Bukod sa alok na trabaho, Princess, tampok din sa aktibidad ang iba't ibang programa para sa mga manggagawa at tagahanap ng trabaho.
gaya ng pamamahagi ng kabuhayan sa labor unions, mga magulang ng dating child laborers, mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao at payout para sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Princess, hindi lamang dito sa Pasay ginaganap itong job fair dahil nationwide ito. Katunayan, ayon sa DOLE ay nasa 69 job fair sites ang pwedeng puntahan ng mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Princess. Nagbukas ngayong araw ng libo-libong trabaho ang Department of Migrant Workers para sa mga job seeker na nais magtrabaho abroad. Sa ilalim ito ng mega job fair na isinasagawa kasabay ng Labor Day. May balitang pambansa si Bien Manalo ng PTV Live. Bien. Alan, magandang balita para sa ating mga kababayan na nais magtrabaho abroad. Libo-libo kasing trabaho sa ibang bansa ang bubuksan ng Department of Migrant Workers sa Mega Jobs Fair ngayong Labor Day. Karamihan sa mga aplikante ay nagmula pa sa malalayong probinsya. Gaya na lang ng 43 taong gulang na si Lucy na lumuwas pa ng Manila mula sa Giwan, Eastern Samar. Nag-a-apply siya sa Canada bilang caregiver. 1 taon kasi siyang nag-training ng caregiving sa TESDA. Nais niya na mga ibang bansa dahil na rin sa kagustuhan na makatulong sa pamilya. Tulad ni Lucy, nagbabaka sakali rin ang 26 na taong gulang na si Jai na makapagtrabaho abroad. Maaga siyang lumuwas ng Manila mula Dasmariñas, Cavite patungong job fair sa Mandaluyong. Nag-a-apply siya bilang waitress sa cruise ship. Ilan lang sila sa libu-libong aplikante na lumahok sa ikinasang mega jobs fair ng Department of Migrant Workers sa isang mall sa Quezon City ngayong araw ng paggawa. 11 DMW accredited recruitment agencies ang nakiisa sa jobs fair. Alok ang halos 5,000 trabaho abroad. 8 rito ang land-based agencies at 3 naman ang sea-based agencies. Karamihan sa mga hinahanap ay skilled workers, healthcare workers at hospitality and tourism workers sa mga bansa sa Middle East, Asia, North America at Europe. Bukod sa job fair, nagsagawa rin ng ahensya ng Pre-Employment Orientation Seminar at Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program. Sa tala ng DMW, aabot sa mahigit 2 milyong OFW ang umalis noong nakaraang taon. Higit 1 milyon dito ay land-based habang mahigit 400,000 naman ay sea-based. Pasok pa rin sa main destination sa mga OFW ang Saudi Arabia at United Arab Emirates. Bagong Pilipinas ng ating Pangulo, ang serbisyo ng pamahalaan kailangan ninyong maramdaman. Kaya po kami nandito ngayon. Alan, pinapayuhan naman ang mga aplikante na bisitahin ang official website at social media page ng Department of Migrant Workers para sa karagdagang detalye at registration process. At bagamat nasa loob ng mall ay pinapalalahanan pa rin sila na magbaon ng tubig at magsuot ng komportabling damit para maiwasan ng heat stress ngayong matindi ang init ng panahon. At para naman doon sa ating mga kababayan na nais pang humabol ay tatagal ang job fair hanggang alas 4 mamayang hapon. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV. Itinaas ng Department of Health o DOH ang Code White Alert ngayong Labor Day hanggang bukas, May 2. Ito ay bilang paghahanda sa anumang health emergencies. Kalimitang idinedeklara ang Code White Alert tuwing may national events, holidays at selebrasyon para masiguro ang kahandaan ng healthcare facilities at personnel sa tugon o pagtugon sa anumang sakuna. Sa ilalim ng Code White Alert, inaasahang paggaganahin na ng mga ospital ang kanilang operations center. Kinakailangan din na handa ang lahat ng medical personnel, lalo't higit ang mga naka-duty sa emergency rooms at critical care units sa posibleng dagsaan ng mga pasyente. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsiguro ng ligtas at mapayapang selebrasyon ng Labor Day. Tuwang-tuwa ang mga residente sa Cebu sa pagbili ng 20 pesos per kilo na bigas at iba pang produktong ibinebenta sa kadiwa ng Pangulo sa Cebu Provincial Capital. Si Nina Olivero ng PTV Cebu para sa Balitang Pambansa Live. Nina!
Yes, Princess, napakahalaga ng araw hindi lang dito sa Cebu kundi pati na sa buong bansa dahil ngayong araw ipatutupad ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inilunsad dito sa Cebu Provincial Capital. Masaya ang mga taga Cebu sa unang araw ng bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas. Bukod dyan, patuloy rin ang pagbebenta ng ating mga kapatid dito sa Cebu ng mga produkto na may abot kayang presyo sa kadiwa ng Pangulo ngayong araw. Ito ay isang inisyatibong pinangunahan ng ating pamahalaan na layuning magbigay ng abot kayang presyo ng mga produktong mabibili habang sinusuportahan ng mga lokal na magsasaka, mangingisda at yung mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sabik na naglibot ang ilang mga mamimili dito sa kadiwa at ayon nga sa nakapanayam natin kanina ay sabik silang makabili ng 20 pesos per kilo na bigas. Maganda itong yung programa dahil para sa mga mahihirap, ito ang gusto nila dahil kaya nila ang presyo ng gaya ng bigas, lahat-lahat ng mga gulay para makabili sila para sa kanilang pamilya, ma-budget nila ang kanilang mga pera. Samantala, nasa higit 15 LGU naman ang nagbebenta ng mga produktong sikat sa kani-kanila mga LGU, kabilang na dito ang Liloan, Talisay, Argao, Tuburan, Toledo City, Ronda, Malabuyok, Alcantara, Hinatilan, Alegria, Cordova, Carmen, Sogod, Compostela at Camotes. Maliban sa mga gulay at prutas, ibinebenta rin dito sa kadiwa ng Pangulo ang kanilang locally made products gaya ng banig, mga kakanin, mga bag, tableya, banana chips at iba pang delicacies. Princess, nasa at least 18 entrepreneurs ang nakilahok sa kadiwa ng Pangulo dito sa Cebu Provincial Capital. Layunin nila makapagbenta ng mas murang halaga ng presyo ng kanilang mga produkto. Yan muna ang latest mula dito sa Cebu Provincial Capital. Balik sa inyo. Maraming salamat, Ninya ng PTV. Opisyal na ngang nagsimula ang rollout ng 20 pesos na bigas sa Cebu na pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ang update dyan, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Jessa Atienza ng PTV Cebu. Yes, Alan, formal na nga inilunsad kanina yung pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas na programa niya Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito mismo yan sa Cebu Provincial Capital Grounds, kung saan dumalo mismo sa Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kasama yung NFA Administrator, yung FTI President at si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, kung saan dumagsa yung mga kababayan natin na nais makabili ng abot kayang bigas na una nang pinangako niya Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa mga oras na ito ay magsasagawa rin, actually kanina nagsagawa ng ceremonial selling si Department of Agriculture Secretary Laurel kasama si DOT Secretary Cristina Frasco, kung saan sinimulan nila yung formal na pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa ating mga kababayan dito sa Cebu. Karamihan sa kanila ay nagmula sa Cebu City, yung mga bumibili ng bigas. Yung ilan naman sa kanila ay nagmula pa sa mga karatig lungsod at bayan mula sa lalawigan ng Cebu. Lahat ng mga nais bumili ng 20 pesos kada kilong bigas ay maaaring makabili ngayong araw. Dito mismo yan sa Cebu Provincial Capital Grounds. At mamaya ay isang programa naman ang isasagawa sa Social Hall ng Kapitolyo, kung saan pasisinayaan naman ito ni DA Secretary Francisco Laurel. At yan muna mga huling balita mula dito sa Cebu. Ako si Jesse Atienza. Balik muna sa inyo dyan, Alan. Maraming salamat, Jesse Atienza ng PTV Cebu. Ang Command Center ng Agriculture Department target gawing operationalize sa third quarter ng 2025. Ang naturang pasilidad gagamitin sa pagbabantay, pag-track ng supply at paglatag ng data ng agricultural products. May Balitang Pambansa si Vel Custodio ng PTV. 150 rice processing centers na ang naitayo ng Department of Agriculture sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Since the start of the Marcos administration, we have actually built 150 rice processing centers all over the Philippines. And this year we will complete 22 more, and next year we will complete 30 more, and so on and so forth. Inanunsyo rin ng DA sa 2025 Sustainable Agricultural Forum kahapon na target ng kagawaran na activated na ang command center ng DA sa third quarter ng 2025. And I'm happy to announce that hopefully by the third quarter of this year, the DA will finally have its command center be completed and operational. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., makakatulong ang command center para bantayan, itrack ang supply at ilatag ang data ng mga produktong agrikultura. Samantala, inanunsyo na ng Philippine Crop Insurance Corporation na gagamit sila ng satellite technology para sa processing claims para sa disaster-hit farmers. If you use satellite technology sa claims processing, hindi na kailangan pumunta doon actual. Going there, far-flung area, it takes time. Nagbibigay ito ng satellite imagery na maaaring gamitin para tansyahin ang pinsala ng agrikultura sa mga geotag na sakahan. Lahat ng farmer namin, gine-geotag na natin. If you geotag, so accurate na talaga yung, hindi na yung ocular, and then you just estimate the area. In that case, we are able to save a lot of money. And if we're saving a lot, our savings will now go to more farmers being insured. Target din ng PCIC na makahingi ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo mula sa kasalukuyang 4.5 billion pesos para madagdagan pa ng 600,000 ang makapag-insure na magsasaka sa bansa. Kaugnay naman ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan, sinabi ng DA na bagamat wala pang naitalang pinsala sa sektor agrikultura, nananatili silang handa sa posibleng epekto ng pag-alburuto ng bulkan. Hindi natin alam, baka biglang lumakas yung eruption na yan, at we are already repositioning as of today ng mga seeds, fertilizers for in case tamaan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Malacanang ang sapat na pondo para sa umaarangkadang 4 na araw na libreng sakay sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong si Transportation Secretary Vince Dizon na ang nagtiyak na hindi kukulangin ang pondo para sa libreng sakay. Ipinag-utos rin nila na palawigin at gawing 4 na araw ang pagpapatupad ng free ride. Nang sa gayon ay mas maraming pasahero pa ang maserbisyuhan. Samantala, nanawagan rin ng Malacanang sa publiko na huwag nang haluan ng mali siya ang libreng sakay at hayaan na lamang na makinabang dito ang taong bayan. Kung May 1 lang po ibibigay, karamihan naman po walang pasok. So hindi naman po nila mararamdaman. Yung benepisyo matatanggap po nila. Ngayon po ang ikalawang araw ng libreng sakay sa MRT at LRT. Pagkilala ito ng Administrasyong Marcos sa mga masisipag nating manggagawa ngayong Labor Day. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bernard. Alang positibo ang pagtanggap ng mga commuters sa handog na libreng sakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Labor Day. Sa katunayan, naitala ng MRT3 ang highest ridership nito ngayong taon kasabay ng pagpapatupad sa nasabing programa. Approve kay Bogs ang 4 na araw na libreng sakay ng pamahalaan para sa mga pasahero ng MRT3, partikular sa mga manggagawa. Ito'y bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong May 1. Para kay Bogs, magandang inisyatiba ito ng pamahalaan upang matulungan ang mga manggagawa na maibsan ang kanilang gastusin sa pamasahe. Dahil po sa pagsakay nyo ngayong araw, magkano yung tipid nyo? 50 pesos. Yung 50 pesos na po yan, saan nyo ipang dadagdag dahil nakatipid kayo ng pamasahe? Kasi pang snacks. Instead na 1 day, at least maganda 4 days. Sana every year, ganon. Nabatid na naging maganda ang pagtanggap ng mga commuters sa libreng sakay program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, naitala ng MRT3 ang pinakamataas na ridership nito mula noong pandemya. Ayon sa pamunuan ng MRT3, umabot sa kabuang 481,156 ang mga pasaherong nakinabang sa libreng sakay sa unang araw pa lamang ng programa kahapon, April 30. Nalampasan nito ang post-pandemic record na 456,936 na naitala noong December 20, 2024.
ipinapakita ng makabuluhang pagtaas ng ridership ang taus-pusong pasalamat ng publiko at ang positibong epekto sa inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. sa araw ng paggawa. Nagbigay ito ng malaking ginhawa hindi lamang sa mga manggagawang Pilipino kundi sa lahat ng gumagamit ng pampublikong transportasyon. Patunay rito ang mas pinabuting kapasidad ng MRT3 sa paghawak ng mas mataas na dami ng pasahero. Alan ng libreng sakay ay magtatagal hanggang May 3 na magbibigay naman ng mas malawak na benepisyo sa libo-libo pasahero sa Metro Manila. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Pinasubok ng COMELEC sa mga residente ng La Carlota, Negros Occidental ang mga bagong automated counting machine. Naging maayos naman daw ang testing sa mga ACM. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Luisa? Princess, personal na pumunta ang mga opisyal ng Commission on Elections dito sa Negros Occidental para magsagawa ng voter education at silipin ang mga apektadong voting centers dahil sa Bulkang Kanlaon. Bitbit ang mga automated counting machines, ballot boxes at mga balota. Maagang bumiyahe ang COMELEC sa Negros Island sa pangunguna ni Chairman George Erwin Garcia. Dumiretso ang poll body sa La Carlota Elementary School na nagsisilbi ding evacuation center ng mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Dito pinasubok na bumoto ang mga residente. Karamihan naman sa kanila, pinuri ang bagong ACMs na gagamitin sa halalan. Anya, mas mabilis at maayos ang proseso ng pagboto ngayon dahil sa ilang mga pagbabago sa makina. Kaya lang may pangamba pa rin ang ilang mga evacuees. Dahil nasa evacuation center sila, hindi nila sigurado kung paano sila boboto. Hindi rin nila alam kung kakailanganin ba nilang umalis sa eskwelahan dahil baka anya gamitin ang kanilang evacuation site bilang polling centers. Pero sabi ni Chairman Garcia, hindi sila dapat mangamba. Magkakaroon ng makeshift polling place para sa mga botante na nakatakda sanang bumoto sa La Carlota Elementary School. Imbis na classroom, maaaring ilagay ang mga makina sa covered court at kahit sa mga opisina ng eskwelahan. Para naman sa mga bakwit na iba ang presinto, karamihan sa kanila ay sa SPED Elementary School boboto at sa iba naman ay dadalhin sa kanilang mga presinto. Sa tala naman ng COMELEC sa buong Negros Island, 16,991 ang apektadong botante ngayong nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Princess. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli maamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.